Nagsayaw nga ako ngayon, di ba ito yung suot ko yun? Nagkaganyan ako. Ipopost ko sana ngayon. Ay, na-post na ba? Hindi pa, ipopost ko pa lang. Iniisip ko nga kung ipopost ko nga ni. Post mo na tapos wala naman kayong comment doon na para bang ano. Alam mo, dito sa screen, ang laki-laki ng mukha ko, kaya lagi ako nalalait, be. Feeling ko dahil yung pangako kasi. Ang laki ng mukha ko lagi, oh. Dali na upload na. Ay, maganda pala yung susunod kong upload. Maganda yung sa ano ko, sa YT ko yung susunod. Maganda yung YT ko. Ilan na ba yung followers ko ngayon sa ano? Uy, 62 na ata tayo. Tama ba? 62. So, konti na lang. Ay, kay Tipsy Heart. Thank you po. Ay, Chachi. 62 na tayo. Konti na lang. 38. Tama ba? 38 na lang. Mag-100 na. So, kailangan lang mag-upload ng mag-upload. 62.1. Ayan, salamat. Buti nga kahit pa paano may nag-view eh. Hindi ko nga inaasahan na kahit pa paano may mag-view. Yan, sa salamat po sa mga nag-view ng YT ko. Ang ganda ng mga content ko lately. Ang good vibes niya lang. Sobrang ang positive lang nung vibes. Ganun. Chill-chill lang. Medyo kulang lang sa editing ng maayos. Pero carry na siya. Medyo madami. Guys, yung mga nakita kong comment doon about editing, wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ng paraan. Kasi nga, wala pa akong mic. Yung mic ko kasi na binili ko sa DJI, nawala siya. So, wala akong magamit na mic doon sa, sa vlog ko. Nanghihiram lang ako ng mic kila Kevin tsaka kila Yobab. So doon sa kanila nang gagaling yung mic ko. Kaya minsan kapag nagba-vlog hindi niyo ako naririnig kasi yung mic na gamit ko isang piraso lang. Dapat kasi dalawang mic po yun or tatlo. Kaya yung iba hindi na naririnig. Pero tsaga-tsaga lang muna. Kasi nagsisimula pa lang naman ako. Wala pa naman akong equipment ng lahat-lahat. So mag-iipon pa ako kapag medyo nakabalik na sa pag kumikita na po ako ng malaki sa YouTube. So at the moment, tiis-tiis muna. Ayan, kaya yan. Konting tiis, magkakaroon tayo ng mga equipment for that. Sa dahabaan mo pa, Dad. Kasi maboboard na kayo doon. Tsaka yun lang kasi yung kaya. Pag nag 100k, malay mo naman. Pero at the moment, ang ginagawa ko kasi, yung marami, guys, ito sana sana ma-embark. Uy, ma-embark. Yung iba kasi, na may gustong gawin, marami silang hinihintay. Like for example, magaganito ako kapag kompleto na yung gamit ko. Magaganito ako pag live selling ako kapag meron na akong ring light. Mag-live selling ako kapag kompleto na yung place ko. Maganda na yung gamit ko. Magbablog ako kapag may ganito na ako. Tapos naisip ko, ganun din kasi ko. So ngayon, na-realize ko, kung hihintayin ko na maging perfect yung pagkakataon before I do what I needed to do, hindi ko siya magagawa. Kaya, with the help of my friends, I pursued yung mga yun kahit hindi kompleto yung gamit ko. So from there, doon ako kukuha ng pangkumpleto ng gamit ko kaysa maghintay ako ng maghintay, at least may nasimulan na ako. Hindi pa siya perfect. Like yung video ko hindi pa kasi yung camera ko pangit pa siya. So 4K lang ay 1080p lang yung camera ko. So yun na yung kaya ng gadget ko. Tapos yung mic ko hindi pa maganda, pero at least nakakapag-provide na tayo ng maayos na video. So, sooner or later, pag nagkaroon ako ng mga fans, magkakaroon ako ng maayos na camera, professional, tapos magkakaroon ako ng mic. Pero as of the moment, iniipon ko pa yan siya. Pero ang maganda, nasimulan ko na. Kaya kung meron dyan na gusto nyo nang simulan yan at naghihintay kayo ng perfect timing, wala pong perfect timing. Simulan na natin habang nandyan pa. Paano kung bukas hindi ka na humihinga, hindi ka na nakapagsimula, kakahintay mo ng, ay kailangan maganda yung place ko before ako mag-live selling, ay kailangan maganda yung ilaw ko before ako mag-live selling. Yung mga ganon, wala namang ganon eh.
katulad yun, at least nakapag-start na ako. Di ba? Tapos yung kikitain ko, doon na mapupunta yung pambili ko ng gamit. Tsaka siguro okay lang na wag tayong mahiya na sabihin na hindi pa siya perfect. Ganon. Kasi yung iba gusto perfect na agad eh. Marami pang ang kulang. Anyways, nakaka-happy lang ako kasi maganda yung takbo ng YT. Kahit pa paano. Pero hindi araw-araw ganun ang views ko, no? Hindi laging ganyan ang views ko. So, right now, iniisip ko na pwedeng susunod na vlog, wala ganong views. Pwedeng susunod na vlog, wala ganong nanonood. Parang wag ko siyang idamdamin. Kasi baka dumating na sa point na dinadamdam ko na kapag walang views, tas dadamdamin ko na kapag walang nag-follow. Ayokong dumating dun sa part na yon. Kaya dapat maging kontento na muna ako kung anong meron. Kasi nakakatakot. Kasi nangyari sa akin yan last time. Na kapag walang views yung TikTok ko, nalulungkot ako. Pag wala akong viewers sa live ko, nalulungkot ako. Nasinabi ko na rin naman last time. So ngayon kahit mag 300 yung views mo, 100 yung views mo, as long as may nanonood, pwede pa naman siguro yan. Ayoko nang ganong magpa-apekto sa ganon. Kasi hindi ako makakapaggawa ng mga susunod na content. Tsaka hindi naman lagi araw-araw Pasko. Nire-remind ko yung sarili ko dyan kasi baka mamaya, alam niyo yung, nakikita ko kasi, actually nape-pressure ako pag sobrang tuwan-tuwa kayo na nasa-celebrate kayo na, ayun, dami niyang views, ganyan. Sabi ko, shit, paano kapag next time wala akong views, edi malulungkot sila. May ganyan akong senaryo sa utak ko na baka mamaya susunod pag wala na akong views, malungkot na sila. Kaya mabash ako kasi wala akong views sa susunod. Baka sabihin, ganyan. Tapos, ayun. Parang ini-instill ko na hindi na mag-overthink ng gano'n. Come what may. Parang ang sabi sa akin ni ang sabi sa akin ni Yubab, you do your video because you want it to be a memory. Parang ganon. Sabi niya, yung mga vlog na ginagawa natin siya. Kasi, siya na yung magiging memory natin pag tanda natin. Yung babalikan natin yung mga video na yun, ang saya-saya namin, mga ganyan. So, we do this with happiness in our hearts, ganyan. Para at least hindi siya trabaho, hindi siya nakakapagod. Kasi nga parang tawag dito, parang journal na siya. Journal natin siya, I've tried this, I did this, I've done that, yung mga ganon. So, wala mang manood, para sa amin na lang, para sa atin na lang. Yung ganon, hindi man makuha or mapanood ang buong mundo. Matuwa man kami sa amin, ay, ito yung pinuntahan natin last time, yung nag-Taiwan tayo, yung mga ganyan. Kaya, tawag dito, if ever na konti ang views ng iba, wag nyo pong hamakin, no? It's alright. It's okay. Kasi kahit maging konti yung views ko, it's okay. It's not about naman yung magkaroon ng clout. For me it's not about the clout. It's about memories we have together. Ganon. Kasi minsan, anuhin man natin o hindi, may mga taong nakatingin, yung respeto nila is nakabase sa dami ng views. May mga taong ang respeto nila ay nakabase sa dami ng followers. So parang kakausapin ka lang nila just because may following ka. Which ang kagandahan, never ko yun na-feel sa team namin. Never nila yung pina-feel sa akin. Lalo na kapag nag-i-start pa lang, hindi nila yung pinapa-feel. Kaya nga these guys are my safe space. Parang hindi ako nakikipaglaban for clout, hindi ako nakikipaglaban for views, hindi ako nakikipaglaban to be seen. Alam mo yun, I'm just being there because I wanted to be there. Hindi ka nakikipaglaban para, pasikatan tayo. Walang ganun. Wala akong ganun na naramdaman here. Parang everyone has their own spotlight. If you want, parang ganun. Si naman? Si ganito naman. Ganyan siya. Wala lang, na-express ko lang yung sarili ko. Kasi not everything should be a battlefield. Hi kay my Les, thank you so much.
Kaya dun sa mga nag-comment po, ayusin ko na po yung editing. Babawasan ko na po yung mga memes. Sorry na nga yung mga memes natin na sobrang dadami. Papakontian na yan. Binasa ko yun. Binasa mo nga Kasi binagbabasa ako ng comment, hindi para masaktan ako ha. Nagbabasa ako ng comment para I know what to develop. Kasi minsan, kapag nagbabasa tayo ng comment, o kaya nagre-react tayo sa mga comment, nagre-react tayo na para bang kalaban, ganun. Ako tinitake ko yung mga comment section dun sa YT as, tawag dito, yung mga criticism na kailangan kong i-change, na I have to adapt, I have to do it kasi hindi naman ako tama palagi. Especially dun sa era na yun na bagong-bago lang ako. So kailangan ko, ito yung mga dapat kong i-adjust, oo, sobra nga to, ganun. Para at least may maging progress yung ko. So sana yung susunod kong vlog is mas maganda na siya. Ay Ate Bojoy. Yan, so malay nyo naman yung susunod kong vlog mas maganda na. Tsaka mas mahaba sana ng konti, ganun kung kakayanin. Yung mga for improvement. Pero nabubwisit ako pag paulit-ulit. Yung sinabi mo na sa akin, mamaya sabihin mo pa sa akin, masapa ka na lang tayo. Ay kay Ene Delo po, 1 hour sana. Mama Hopeness, baka wala na manood ng 1 oras na yun. Naging pelikula na siya. Naging pelikula na yung Tsaka yung kasi, yung mga pinupuntahan namin, minsan magastos siya. Kaya kailangan mo talagang mag-exert ng effort, ganyan. Tapos ngayon, tawag dito, minsan ako na yung nakikipag-usap sa mga brands para pwede po bang makipag-collab po sa inyo, ganon. Ako yung nakikipag-usap sa mga brands. So ending, nagkakaroon tayo ng maraming views. At alam mo, sobrang na-happy ako kasi kahit pa paano relevant tayo sa YT. Kaya doon ako nakafocus at the moment. Ayan. Kaya sobrang happy. Happy din kami. Thank you po. Salamat. Please support us. Yes. O mamaya, magla-live ako later ng Lux. Samahan nyo ako doon. Pag hindi nyo ako sasamahan, okay lang naman. Happy din kami. Yes. Kaya nga as much as possible, yung mga negative things, I make it to the point na hindi na ako marireach ng anything negative para at least mas tuloy-tuloy yung progress ko. Time, siguro mga 7. 7 p.m. Kasi tinan mo, ang gaang ng atmosphere ko at the moment. I'm doing what I can. I'm doing my work. Ganun. So, ang saya niya lang. Sana talagang mas gumanda pa yung quality ng video ko. See you. Thank you. O mag-i-end live na ako nga ha. Magkita tayo mamaya. I love you guys. Wala na ring ilaw, Madilim na dito. Kita tayo mamaya. I love you guys.